Okay, so part ng aking agenda ngayong araw ay magpapakabit tayo ng RFID sticker para dito sa ating Hyundai Ion. So titignan natin, merong malapit dito na installation center sa amin. Yun yung pupuntahan ko. Tapos tignan natin kung paano yung procedure, no? Kung ano yung mga requirements na hihingi nila at yun yung mai-provide natin para ma-installan ng RFID itong Hyundai Ion natin. So update ko kayo sa details later. And recently it was required by South Luzon Expressway na magpa-install ng RFID, no? I think may mga exit sila na hindi na nag-accept ng cash payment. So dun sa isa kong kotse meron nang naka-install. Since itong Ion natin medyo matagal na siyang hindi nagagamit, so yun, papa-installan na rin natin para at least yung convenience, no? Or, hindi ko alam kung agree yung iba sa convenience kasi may mga chances na hindi nababasa yung RFID. But anyways, papalagyan ko pa rin para at least meron akong option ng payment, no, pag gumamit tayo ng expressway. So for the meantime, yung RFID muna ang ipapa-install ko. Pag nagkaroon tayo ng mas mahabang oras, then magpapalagay na rin ako nung sa North Luzon naman, no, which is yung ETC. Tama ba ako ng naalala? So yun, yun muna yung tatapusin natin ngayong araw. Actually, papunta tayo ngayon sa Southwoods exit. Ang alam ko merong dito RFID installation dito. Galing din naman ako sa bayan, kaya dumiretso na ako dito. Tapos, tatry lang natin ngayon, no? Kung makakabitan, edi okay. Pag hindi, better luck next time na lang. So, yun. Dito ako dumayan sa may Canlalay Road. Ang tagos kasi nito sa Southwoods exit. So yan, parang paikot lang. Uwi ako pabalik sa amin ng meron akong natapos ngayong araw. So yun, i-update ko kayo later. Tawid lang tayo dito sa Mahiwagang Lagusan.
makikita ninyo auto sweep, RFID installation, and reloading here. So pasok tayo sa loob. So ayan, kailangan lang natin mag-fill out ng form. And then after that, papasa natin to doon sa loob ng center. Tapos sila na bahalang mag-process, no? Yun lang yung step. Tingnan natin kung mayroon pang ibang hihingin. Miss, kung meron na ako before, pero pangalawang kotse. Sorry sir, palikali ako na. May registered na ako before, my card. Okay lang ba yun? Same lang. Thank you. Tingnan yung mission. Ito? Doon na lang ikawit sa phone. Pwede naman. Kahit galing dito, paano ba yan? Maridetect yan. Well, meron, pero yung dotted, yung visor niya. Tapos na. Sige po. Mas maganda doon. Tsaka na lang magpapatent pagka naikabit na. Nagkakaroon ba ng issue pagka may Pag din? pinatungan, sir, Pag pinatun. kailangan ipapakatay na may portion ng seat. Okay. Dapat wala siya sa likod. Okay. Yun ba yung reason kaya hindi ko nabasa? Pag ano, pati pag may ink na red. Magkano po yung review, sir? Magkano minimum? 1,000 na lang. Yes. Isip ko na lang. Sige. Required ko bang ipasok? Ngayon, required ba akong pumasok at umikot or kahit hindi na? Dito po ba kayo mag-rent? Hindi, actually, pwede akong bumalik na kasi dito. I mean, pagka nag-load ba ako at bagong installation, required akong pumasok sa loob. Hindi naman. Alright, thank you po. Ayos! So, naikabit na yung ating RFID. Ayan, dito nilalagay sa loob. Ayan, lagay na yan. Auto sweep. Ayan. Yan yung RFID natin. Tapos, hindi naman na required na pumasok as clarified by Kuya kanina. Hindi naman na required pumasok sa loob once na in-install ka, no? Kasi babalik din ako dito. Pag umikot ako dyan sa Muntinlupa pa ako ulit i-exit para lang makauwi. So, buti na lamang. Kasi dun sa isang in-installan din na RFID dun sa isang kotse, dati pina-required pumasok para lang matest. So now, mukhang hindi naman na at goods na to, no? So at least ganun lang kadali. Kailangan mo lang pumunta dito sa kanilang installation and reloading center kung saan man may pinakamalapit sa inyo. And then after that, kailangan mo lang mag-fill out ng form, magbayad ng initial kung magkano ipapaload mo dun sa RFID card mo and sticker. And then after that, okay na. So ganun kabilis lamang. So thanks again for watching.